Another video, another new loan app na naman po yung sisilipin ko ngayon at susubukan ko po mismo. Well, itong loan app na ito is bagong-bago pa lang po talaga siya. Wala pa talagang nag-try at wala pa din siyang review. Parang ako pala yung kauna-unahang mag-download sa loan app na ito. Disclaimer lang po ha, this video is not sponsored by this loan app. So this is just based on my experience po na gusto ko lang pong i-share sa inyo. And then sa video, another instant cash loan app naman po na bagong-bago nga lang po talaga. No income proof needed naman. This is for everybody sa mga naghahanap na naman dyan ang gusto ng instant cash loan app. But wait lang muna, ako muna yung mag-try. Nakita ko lang kasi yung ads nito and sabi ko, mukhang bagong loan app to kasi ngayon ko lang siya nakita, ngayon ko lang siya na-encounter. Which is itong si Fly Cash Lending. So nakalagay dito na nagpapautang daw siya ng up to 80,000 according sa ads niya ha. Pero hindi tayo pwede mag-rely dito no kasi alam niyo naman, napakaganda ng mga promotion ng mga to. Pagdating sa mga ads, pero makikita na lang talaga natin once po na nag-apply tayo, makikita natin yung loan summary niya. Kaya for now guys no, nakita ko nga na mukhang loan app to. Nung kinlik ko po yung install po, nag-direct po ako sa aking Google Play Store. At kung makikita niyo po dito, plain na plain po talaga yung detalye niya. Walang reviews, wala pang nakapag-download. So, ako pa lang yung magta-try dito. So, anyways, no, under po pala siya kay Green Pocket Lending. So, alam niyo naman, as usual, bago ko po sinusubukan ng isang bagong loan app, tinitingnan ko po muna siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Kasi loan app po ito, kaya dapat nandun siya naka-register. Under kay Green Pocket Lending, pero guys, hindi ko siya makita doon. Wala pa po siya doon. Siguro dahil bago pa lang siya, so let's see in the long run. So kaya nga, di ba, sinisilip natin itong mga ganitong bagong loan app. Lalo na kapag wala pa sa SEC, no? Kasi marami nga mga loan apps na nasa SEC website, which hindi pa natin nagugustuhan yung kanilang mga pautang or pa-loan offer po. So what more, itong mga bago pa lang. But anyways, kung na-encounter mo na ito si Fly Cash, panoorin nyo muna yung video na ito guys, no? Kasi share ko sa inyo lahat ng information na kailangan yung malaman step by step after the disbursement po kasi ako talaga susubukan ko po siya. So, bago nyo pa man siya i-try, at least may idea na kayo. So, sabi niya kanina sa ad, nagpapautang siya ng up to 80,000. Dito naman sa Google Play Store mismo na ads po is nagpapautang naman siya ng up to 70,000 pesos. Bagong-bago nga lang po itong loan app na ito kasi this August 2025 lang talaga siya na-release. As the moment ha, that I'm filming this video, wala siyang reviews again, wala pa po siyang naka-download. Lock pa lang muna yung magta-try. So, download ko po yung app, no? So, open natin. And then here po, we need to agree this permission application po nila para mapag-proceed po ako. So, here nga po sa pinaka-homepage po ni Fly Cash loan app po, no? So, nag-offer nga daw po siya ng maximum credit po of 70,000 pesos. Grabe no, ang taas na. Pero huwag tayong mag-expect ha, sa mga bago pa lang dito mangutang. Huwag tayong mag-expect na ito talaga ibibigay niya sa atin. And then here po, I need to input my mobile phone number. And then papadala po siya sa akin ng code po na na-enter ko dito. At ang nagpadala po sa akin ng code ay si Easy Borrow. Si Easy Borrow loan app, which is na-feature ko na po itong loan app na ito. So, I don't know kung magkapatid sila or iisa po sila. Well, anyways, no, dahil siya nagpadala ng code, so ito po yung i-input natin dito. Well, after ko pong ma-provide yung code po, no, so, babalik siya sa homepage at we need to click ulit yung apply now. And then, ang daming pop-up dito na kailangan daw natin i-allow while using the app. This is followed by the personal details na po natin, like our gender, birthday, marital status, education, addresses. At buti na lang po, no, yung Facebook account dito is optional siya. So, no need na i-provide siya. Alam niyo naman kapag Facebook po, hindi po talaga ako nagpo-provide nito. And dito sa baba, meron nakalagay na kailangan po natin mag-provide ng alternate mobile phone number. So, hindi siya optional. Kailangan talaga nating fill upan. And then right after po is the contact references na for the emergency contacts po. Actually, 5 po yung hinihingi po nila dito. So, magdadirect po siya sa aking phone book. Please, hindi ko kailangan fill upan siya manually. Well, after providing po is I need to undergo the facial recognition na po. So, mag-selfie lang naman po ako dito. And then, followed by the ID information na. Ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po nila. Pipili lang po tayo ng isa dito at pinili ko po dito is PhilHealth ID ko. Kasi may choice naman. And then, after that, pipicturean ko po yung aking ID. Then, dito sa baba, I need to input the ID number, my name, and then right after po is my employment information na po dito. So, for you to have an idea po, kahit po student is tumatanggap po sila, unemployed, freelance, housewife, and etc. po. So, kahit naman anong piliin po nating status po ng ating employment, kailangan pa rin po natin mag-provide ng ating company details, income details. And then right after po nito is the withdrawal information na po. So, here guys, e-wallet lang po yung ina-accept niya pong disbursement method po dito. Walang bank account. Kasi ito lang po yung choices po dito, which is the GrabPay, si PayMaya, si GCash. Of course, si GCash yung pinili ko as usual para mabilis ko silang manotice. And then pagkatapos po nito is instant loan offer po yung
yung binibigay niya po dito. So, nakalagay dito na nagre-range daw yung offer ko from 1,800 to 6,500 pesos. Kapag 1,800 po yung na-approve po sa atin, no, ang amount daw na ma-receive ko na lang daw is 1,260. Ngayon, kung 6,500 naman po ang na-approve sa akin, ang ma-receive ko na lang daw is 4,550. So, lumalabas po kasi if ever na 1,800 yung aking offer. Nakalagay naman dito na yung admin amount na ibabawas nila is 540. Kapag naman 6,500 is 1,950 po yung ibabawas nila. Kinompute ko po siya and 30% of my loan amount. Yun po yung kinakaltas po nila sa akin. And kung makikita nyo yung payment dates ko po dito from today, within 7 days to pay po. Ang first payment ko. So clearly, 7 days to pay na naman itong loan app na ito. So ang second repayment ko malayo pa. September 10 pa. And then yung third repayment ko is October 12 pa. Pero maliliit na lang po na amount. So ang mabigat po talaga dito is ito ang first repayment ko. Hindi natin alam no kung ano yung possible dito na singilan nila. Baka singilin na tayo ng buo talaga nito. Sinubukan ko siya guys. And then nakalagay dito na approving na daw yung loan offer ko. So nirefresh ko po ng nirefresh ng app kasi hindi po siya agad-agad talaga magre-response po talaga. So nirefresh ko po ng nirefresh yung app para makita ko po yung status po ng aking application. Well, nakita ko po deny daw ako. Pero nakakalito kasi nag-inform agad sa akin si Flycash. Sabi niya dito na ang application ko daw ay approve at meron daw akong approve amount na 8,000 pesos. Medyo nakakalito yung part na to kasi once na kinlik mo to, dadirect siya sa app at ang nakalagay naman is denied naman ako. So ibig sabihin po, hindi po nila ako in-approve upon disbursement na. So hindi pala ibig sabihin po no na may loan offer tayo. So I don't know kung bakit hindi tayo pinautang dito. Since ako yung isa sa kauna-unang nag-try nito, so possible kaya dahil bago pa lang tong loan app na ito at developing pa lang siya. May mga ganung loan app akong na-try na bago pa lang, na-try ko na, dinis-approve niya ako. Pinalikan ko yung loan app na yun in few weeks ata yun, na-approve na ako. So dahil bago pa lang ata siya. Pero okay na din ako no, na hindi ako inaprubahan dito no, kasi mataas nga naman yung kanyang interest rate for 7 days, 30%. Mataas talaga yun. So at least I tried, at least nakita nyo rin, at nagkaroon na rin kayo ng idea sa loan app na ito, kung i-go nyo pa rin siya or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko siya marirecommend because of the high interest rates. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang i-try. Kasi depende talaga yun sa pangailangan natin. Kung kailangan naman talaga natin, wala talaga akong magagawa. Pero pag-isipan nyo pong mabuti ha, borrow only what you can afford to handle in case po. Kasi hindi naman po siya auto-disbursement po. Kaya may time pa talaga para mag-isip tayo bago tayo mangutang ito. Kasi baka mamay ma-approve ka. Hindi naman porket na-reject ako or disapprove ako is ma-disapprove ka din. So baka kasi ma-approve ka, approvehan ka. So iba naman kasi tayo ng eligibility dito. Don't worry, babalikan ko tong loan app na ito. Magkakaroon tayo ng update nito in case po na existing pa din po siya in the long run at marami nang makapag-try dito. Kasi baka mamaya doon ako ma-approve. Stay tuned. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!